pangil! Sa pangil! Sagbangan na! Pawaskol ba? Ra! Sige, sagbangan! Matira mayaman! Tapos una kong kalaban si... Madaoy, kaya? Kaya! Isa ang kamot sa mga idol si Mot. Halatang mga tagahangang na late, oy. Aware ba kayo kung paano tayo nito kinengkoy? Ahon 7, sabi niya. May bagong salta na naman tayong makuhold up. Na kapag eroplano ka lang, bisakol, feeling cool ka na at fame boy. Pinagsasamantalahan lang yung tulad mong dayong ignorante. Agay-agay. Yaga-yaga! Kay Fags, nakangiti ka pang sinabi yung gago. Malas mo lang kasi tumatak yung sakin. Ngayon ikaw naman yung fame boy na dumayo sa lugar ng mga ignoranting bisakol. Tingnan natin kung may ma-hold up ka ba sa amin. Pag jologs ba, Bisaya agad? Yan ay excess pagmamalabis. Oo, excess. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Pwes, huhubaran kita ng kumpiyansa. Mali ka ng dinayong strip. Pag tinadad kita ng saksak, makikita nyo sino malakas yung drip. Ah, yeah! Ah, yeah! Bisakol ba manamit? O mas formal ka nga ngayong? Halata nga na Tagalog, kitang-kita sa barong. Mas magmumukha pa tong basahan dahil sa tagpi-tagpi. Dahil pagtapos ko to lapatan, malamang tahi-tahi. Di ba gusto nyo hati-hati? Iniinsulto nyo kami the way we speak. Bisayang apokalipto tong kabif. Alam mong may punto pag nag-spit. Dahil matapang ka at akala ko magbi-beast mode. Wala pa rin akong lupit na nakita. Naghahabot ng kota. Tangina, pasalamat ka. Ang tawag dyan, partida. Putang inang to, napakahambugero. Siya daw naghahakot ng atensyon, bumenta nga lang yung ticket nung na-upload yung battle namin ni Pistolero. Tanginang daming bumili sa akin dyan, oh. Putang yan, mahiya ka naman. Marami ang nag-aabang paano kita idadisect ngayon. Yung estilo niya na baliktaran, isa din ako sa nabibilib doon. At dahil na-addict kayo at naging obligado siya, pinipilit niya na lang talagang gawin yon. Malakas ba na estilo? Oo. Kaso ang tanong, kung effective pa rin ba hanggang ngayon? Kung nakilala ka lang bilang nagbabaliktad ng salita, habang ako nakilala bilang nagbabaliktad ng sitwasyon. Ano? Para lang maibalik siya sa mapa at mai-hype ulit. Ginawang scripted yung interview namin. O bakit di totoo, boss? O pakyo kayo kung di kayo aamin. Black, sabihin mo patay. Sasagutin ni Mot niyang yatap. Para lang mai-hype ulit yung estilo niya, pinagmukha akong tanga. Puta, sa flip-top, hindi tayo ginaganto. Kung sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Pibus, halata naman sa biyak mo sa noo. Tingin nyo doon, brilliant idea? Kung matalino si Pibus, di niya tayo paghaharapin sa first round. Kung matalino si Pibus, di kanya papabadybag sa harap ng best crowd. Kung matalino si Pibus, di kanya papalapas sa bagong ako na mala Greyhound. At walang undefeated dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. Congrats! Gumawa ka ng kanta para sa mga nagsasyabu. Gumawa siya ng album para sa mga nagsasyabu. Pero di ka nagsasyabu. So paano mo yun pinagsususulat?
Gumawa ng kanta para mamulat yung mga adik, matagal na yung mulat na mulat. Di ko sinasabing magshabu kayo. Pero kung di ba? Di ko sinasabing magshabu kayo. Ang punto ko, mas dapat intindihin nyo sila. Hindi sila yung salarin. Lahat tayo adik rin. Yung kinaaadikan lang natin ng iba-iba. Maparap battle o kanta para panalo ka sa kalaban mo akusahan mo na adik, di ba? Kaya hipokrito ka. Imbis na yung sistema kalabanin, yung tinira mo mismo, yung biktima. Tol, magkaiba kayo ng pinagdaanan. Sila sa kaliwa, ikaw sa kanan. Kaya wala kang karapatan para husgahan sila sa mga bagay na di mo pa nararanasan. Samantalang, sa kanta mong ginto, sinabi mong tumatanggi ka ng maayos, di ba? Kaya anong alam mo sa kalakaran kung di mo naman nasuot mga sapatos nila? Kasi nga may sasakyan na. Kaya kung san-san na pumaparada. Pero wala ka pa ring lisensya sa takbo ng gulong ng buhay sa kalsada. Mga haliging inaanay, mga buhay inaalay, nagbabato ng bato lang sa ganun may bumalik na tinapay. Naging tulak yan, tulak ng kahirapan, sabi nga ni Balakid. Kaya bobo ka, alam mo bakit? Kasi liability mo na sa Cavite na dumadami na yung asset. Sarap mong lagyan sa ulo ng basket. Sabay iwanan bangkay mo sa streets. Tupac Makapili, rapper na preacher, kaso nga lang din snitch. Maraming galit sa mga kumakanta ng adik. Kaya di malabong bumulagta ka ngayon dito sa pangil sa pangil. Kasi nasa Cebu ka. Maraming nanonood dyan na parok sa pasil. Bogbog! Kinain tong kamao. Ika'y mawawalan ng kamalayan. Tsak inabot kung usapan hand to hand. Ika'y magiging kawalan. Kahit tingin nila ikaw yung stronger. Pagkatapos kung mag-punch, sunod yung void. Tangina, mali yung order. Ika'y nasa upper, cut ng under, dog, last pa sa ranking yung place. Knockout pa rin yung undefeated na MVP. Michael Venom Page. Kainin mo tong mga naipon ko na rage. Kahit magtawag ng enforcer, tsakulata. Well, snitches get stitches. At yun ang batas ng kalsada. Pasalamat ka na lang, amigo, na nagkaharap na tayo dito. Ngayon nasaksihan nila mga testigo na kaya ka na lang talunin na kung sino. Nasa sayo na yan kung papalaguin mo pa yung inaalaga ang 13-0. Kung yan na lang ang may pagmamalaki mo mismo, ba't di ka na lang magretiro? Tangina mo, nauubusan ka na ba? Ha? Wala na ba? Ha? Tanginang to? Pag eto nanalo pa, putang ina nyo. Fast money. TF. Siyempre, mas malaki binayad sa putang inang to. Pero alam mo magkano inoffer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo alam? Di mo alam? Napakita lang ako ng 70% lakas. Kinabahan na siyang baka bumagsak at mamatay. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung ni Sixth Street nakalagay. Yeah. Para sa fantasy ng mga nag-aantay. Para lang masabing sa pinagdamot ni Enigma na match-up sila nagbigay. Kaso nawala ng tiwala investors mo, bay. Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. ROI, royalty, TF, mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Enigma na buong puso tayong inalagaan. Nakita mo yung sponsors? Siyempre, malaki bigayan. Tayo'y pinakinabangan. Kaya si Enigma ba yung nagdadamot ng match-ups? O kayo yung di kontento kahit sa patas na paraan niya kayo binabayaran?
Gubatanan, nasa PSP. Ahon 10! Di ba sinet kayo ni Sak Maestro? O ba't umatras ka sa laban? Sinungaling na, o ba't umatras ka sa laban? Tingin mo wala ka nang dapat patunayan o maliit lang bigayan? Sumali ka sa PSP kasi walang record na nasa pamantayan? O baka peke ka lang talaga kaya wala ka nang dapat patunayan? Si Sixth Street, malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo nalang sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Si Sixth Street pa talaga yung gumedli? Mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya! Dito mo piniling ibigay kasi mas malaki talay. Kaso kinabahan siyang baka ikay malasin. Habang di nyo naman makikita ang tunay kong lakas kung si Enigma hindi nagtiwala sa akin. Si Pibos nagbigay ng sasakyan. Kay Enigma galing yung gasolina. Siya nagbabayad ng kuryente mo habang kay Enigma galing yung bumbilya. Binibilhan ka niya ng sapatos ka mo. Si Enigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo. Ultimo utang na loob na wala sa'yo. Yo guys, ako pala si Bemski. Yung reaction ko sa G-Vlack versus Moot. Actually, nahantay ko si yung reaction, yung breakdown ni Looney. Pero wala matagal Wala pang breakdown ni Looney kaya inunahan ko na. So yung tingin ko doon sa G-Vlack versus Moot, panalo talaga si G-Vlack. Round 1, round 2, round 3, panalo si G-Vlack. At saka si G-Vlack talagang gigil, naka-A-game, handang-handa. At saka may mga diin yung mga punchline niya. At saka may hugot. Kaya nakuha niya yung crowd reaction. Hindi bias yung crowd reaction. Kasi yung mga fans naman ng si Boys, nagre-react naman pag nagpa-punchline si Moot. Kaso lang, mas malakas talaga yung reaction nila kay G-Vlack. Kasi kita nyo naman, ang ganda, ang lakas ng mga bars ni mga punchline ni G-Vlack. Kaya ayun yung yung para sa akin yung decision ko. Round 1 dikit, pero G-Vlack. Round 2 ang laki ng lamang ni G-Vlack dun. Pero para sa akin, tinabla ko yung round 2 kasi kahit malakas yung round ni G-Vlack, parang nag-overtime siya dun So round 1 para kay G-Vlack, round 2 tabla. Round 3, G-Vlack pa rin. Pero hindi body bag, pero G-Vlack yun. Kaya nakuha ni G-Vlack yung round 1 at saka round 3. Ganun. Pansa ko ni Moot, kaso lang, yung laban na yun, hindi naka-A-game si Moot. Parang walang gigil siya. Hindi siya yung Moot na talagang championship caliber sa laban na yun. Kahit nga si Moot, kung makita nyo sa laban, aminado siyang talo siya Inalabas pa lang yung resulta ng round, tinuro niya na si G-Vlack na. Si G-Vlack yung panalo. At saka si Pibos din. Inamin ni Pibos na panalo si G-Vlack para sa kanya. Kaso lang yung judge, siyempre wala namang perfectong mga judge. At saka sa tingin ko siguro si G-Vlack kaya nag-concede, siguro napahiya siya kasi siyempre nagkamali yung judging, in-expect niyang manalo. Normal lang naman yun. Pero para sa akin, para kay Pibos, gawan niya ng rematch. Rematch kasi wala Ba't magpro-proceed si Moot sa next round? Aminado naman siyang talo siya. Parang walang dangal yung panalo ni Moot. Mas maganda i-rematch niya. Moot versus G-Vlack, tapos
yung magja-judge yung crowd. Yun yung suggestion ko. Okay guys, yun lang reaction video, honest reaction video lang. Magaling simot pero J-Black talagang preparado, may hugot, may diin yung punchline. Yo, thank you.